Shabbat Shalom. Ngayon pong linggong ito ay napakarami pong nangyari. Mas tumaas po yung cases ng COVID-19. At ngayon po yung panahon na yung mga tao ay may bakasyon din po, no? At kaya mas marami silang oras ngayon para magbasa ng salita ng Diyos. Ngayong linggo din pong ito ay sineselebrate po natin yung nasa Leviticus 23 na yung Passover, unleavened bread. So, sa panahon po ngayon talaga, it's time to reflect po, for us to repent. At yung repentance po na yon ay sana mag-udyok po sa ating lahat, no? Para mas makasunod sa will ng Diyos, no? Sa perfect will po niya, which is for us to follow His 10 Commandments. So, sa TV po ngayon, napakaraming mga religious movies. I would suggest panoorin nyo po sa mga bata yung Prince of Egypt, and then sa mga adults na yung 10 Commandments, no? Kung anumang version, mas maganda po yung mapanood po ulit natin yung para maalala po natin kung ano yung mga sinasabi po ng Diyos sa atin doon sa pamamagitan ni Moses. So, ito na nga po, itong Torah is a Hebrew word which means instructions. So, pakibasa po ulit tong Deuteronomy, sa Prophet, sa Isaiah. May link po ako dito. Sa bawat video ko, may link po dyan. At mas mauunawaan nyo po yung mga sasabihin ko kapag napanood nyo po yung mga videos, no, dito. Dyan sa lower right, may i-click po kayo dyan, and then may mga links po dyan. Lahat po, isa-isa po ay pakibuksan po ninyo, no. So, ito po ang Shemini Shel Pesach. Ito po yung 8th day of Passover, no? Ito po yung iba po ito sa Last Supper. Nagkaroon po muna ng Last Supper si Jesus, si Yeshua. Yeshua, his Hebrew name. Ibig sabihin po nun ay salvation. So, sa 12 apostoles po niya, nagkaroon po siya ng Last Supper bago po nagkaroon ng Passover, no? At yung Passover po, different po yun sa Last Supper, no? At mapapanood nyo rin po yan sa mga video links po na nandito po. So, ipaliwanag ko lang po, ito po ay nasa Leviticus 23, at itong 7 biblical feasts, yan po talaga ang dapat nating sineselebrate, no? Although, halo-halo na po kasi ang religion sa mga paniniwala, so iba-iba na po yung terms na ginagamit. Pero ang totoo po niyan talaga, ang tawag po diyan ay Passover, unleavened bread. Yan po yung feast po na yan, no? Yang Passover po na yan ay nagmula pa noon sa panahon ni Moses sa Ehipto, kung saan naglagay sila ng blood of lamb, no? At kumain ng unleavened bread nung gabing iyon. At yung lahat ng mga Israelita at yung iba na sumunod sa instruction ni Moses na binigay ng Diyos para maligtas sila, yun po ay mga hindi namatayan ng firstborn na anak. So, ibig sabihin yung mga sumunod sa Torah, sa God's instructions, ay hindi nawalan ng firstborn son. Kumpara dun sa mga taga-Ehipto, yung Egyptian, kasama yung anak ng Pharaoh na namatay dahil nga hindi sila naniniwala doon sa nangyayaring mga plagues sa Egypt. Sa instruction ni Moses na let my people go, hindi sumusunod si Pharaoh, no? Kumbaga, ayaw niyang pakawalan yung mga Israelita para makasunod kay Jehovah at makaselebrate ng feast niya. Kaya nga sabi ni Moses, let my people go. Pero laging itong si Pharaoh ay nagmamatigas, no? Sa kanyang puso, ayaw niya talagang pakawalan ang mga Israelites, at gusto niya talagang maging slave sila ng Egypt. At dahil nga sa sobrang slavery na nangyayari noon, ay itong mga Israelita ay nagdasal at humingi ng tulong sa Diyos. Kaya nga dininig yung panalangin nila, at yun nga, no, dumating yung mga, kumbaga pandemic na yun, yung mga plagues, yung mga sakit, no, yung 10 plagues na yun. At yung pinakahuli nga po dun ay yung namatayan, lahat ng firstborn ay mamamatay. So, except yung mga
sumunod sa instruction ng Diyos, no? Through kay Moses na sinabing ah, gawin yung Passover meal, no? At kumain ng unleavened bread. So, yun po, tapos may dugo ng lamb sa pinto nila, no, which represents the blood of Jesus, the blood of Yeshua. Yun po ay nilagpasan. Kaya nga po Passover, nilagpasan ng angel of death at hindi po sila namatayan ng firstborn or hindi sila namatayan ng anak. So, ayun po, makikita po natin dito na pag sumusunod po tayo sa Kanya, pag meron po tayong obedience, kahit madalas hindi natin naiintindihan, no? Ganyan po sa Bible may mga paliwanag o may mga salita ang Diyos na nagegets kaagad natin, no? Na, oo nga, no, tama yun. Wag mong gagawin yun kasi kita mo kaagad kung ano yung magiging epekto. Meron namang mga instruction si Lord na parang prophetic, parang kumbaga may symbolism, no? At meron din siya mga instruction na totally parang hindi mo siya maintindihan sa ngayon, no? Pero later on maintindihan mo siya. So, ang secret doon ay yung kahit hindi mo pa siya tuluyang maintindihan, ay mag-obey ka na lang, no, sa instruction niya at maliligtas ka. Tulad nung nangyari sa Ehipto, yung mga sumunod sa instruction ng Diyos ay nabigyan ng divine protection at divine provision, no? At dahil nga sa nangyaring yon ay pag binasa po natin yan, no, yung mga Bible verse na yan, ay makikita po natin na nagkaroon po ng songs of Moses, Miriam, saka even si David, no? Masaya po sila kasi kumbaga niligtas sila ng Diyos sa mga kaaway nila. Si David, si Miriam, masaya siya dahil yun nangyari kay Moses. Si Moses naman masaya siya dahil naihangon niya ang mga Israelita sa pagiging slave, no? At kung makikita po natin dito hanggang sa ngayon, no, ang Diyos ay nagbibigay po sa atin ng protection and provision, no? At ang sekreto po talaga diyan ay yung obedience. Kasi pag nag-obey po tayo, nandun po yung kanyang awa. Maawa po siya sa atin at tayo po ay kanyang ililigtas kung tayo po ay sumusunod sa kalooban po niya. Kasi kung hindi po tayo sumusunod sa kalooban niya, yung 10 utos ng Diyos, no, ay sigurado, no, mapapahamak po tayo. Halimbawa, yung huwag kang papatay, no? So, pagka hindi mo sinunod yung instruction niya na yon, ay makukulong ka sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, mali po yun. So, may mabigat na consequence, negative ang mangyayari sa iyo kasi negative din yung action na ginawa mo. So, walang awa doon kasi may batas, di ba? Although, pag nagsisi ka, pwede kang magbalik loob sa Kanya at mag-obey uli, no, sa Diyos. Pero, yun nga, para hindi mangyari sa iyo yung mga ganong consequence, mas maganda ay sa una pa lang mag-obey ka na, no? At nandun nga yung awa ng Diyos na kapag nag-obey ka ay maiiwas ka sa ganong mga problema or sa ganong mga sitwasyon sa buhay, no? So, ang plano niya talaga is always salvation, no? At i-save tayo sa kung anumang salot o pandemic, no, na dumating sa ating buhay, tulad na nangyari sa Egypt. Kung tutuusin, parang pandemic din yun kasi madaming namatay. Nagkamatay yung mga hayop, may mga boils pa nga. So, natural disaster. Pero wag po nating iisipin na nature lang yun or science, no? Meron pong scientific explanation ng bawat pangyayari. Pero sino po ang may gawa ng nature or ng creation, di ba? So, hindi naman puputok yung mga bulkan na yan. Hindi naman basta-basta lalabas yung ganyan mga virus o mga sakit, no, or natural disaster kung hindi inalaw ng creator, no? So, yun po yung alalahanin natin, ang Diyos ang
papagalaw ng lahat ng bagay, siya ang may likha niyang lahat, no? So hindi natin pwedeng sabihin na natural lang yan ang nangyari, no? So eto po, the blood of Yeshua is napaka-importante. Ayan, siya po yung Lamb of God who takes away the sins of the world. So dahil po sa blood po niya, tayo ay naliligtas physically and spiritually. Tulad nangyari sa Egypt, yung blood of the lamb, no, which represents Jesus, blood of Yeshua, nung nag-sacrifice po siya, yung ultimate sacrifice niya when he was hanged on a tree, on a cross, no, doon po yung kanyang dugo, no, yun po yung naging atonement para po sa atin. So yung nakikita ng Diyos pag nagkakasala tayo ay yung sacrifice na ginawa po niya ni Yeshua. At dahil doon ay napapatawad po tayo, pero hindi po yun again lisensya para tayo ay hindi magbagong buhay, no? Hindi pwede nating gawing excuse po iyon para po hindi tayo totally magbago. Tulad ng mga Israelita, matigas ang kanilang ulo at sila ay reklamador, nagko-complain. So even na nakaalis sila sa Ehipto, may mga nangyari sa kanilang mga plagues na kumbaga pinadala ng Diyos dahil sila ay hindi sumusunod, no? Sa kalooban niya. Kaya nga po napaka-importante na malaman natin kung ano po yung instruction po niya at makukuha lang po natin yon, no, kung tayo ay nagbibigay oras para pag-aralan yung mga salita po niya. At pag naunawaan po natin, magdasal din po tayo for God to give us more wisdom and understanding. I-reveal naman po sa atin niya yon, yung mga message sa Bible, no? At kapag nakuha na po natin yung mensahe, ang next challenge po ay kung paano natin i-apply sa pang-araw-araw na buhay yung mga mensahe sa atin na yun ng Diyos. So patuloy po tayong mag-aral ang salita ng Diyos at makikita po natin yung plano po niya ay ibalik tayo sa original plan, no? Pag binasa po natin yan sa Prophet Isaiah, kung saan yung parang sa Garden of Eden, yung sa original plan po niya, iyon po yung perfect will niya na tayo po ay malagay sa ganong sitwasyon na tayo po ay nakakaisang lahat at lahat tayo ay sumusunod sa kanyang Torah or instructions. Okay? Maraming salamat and Shabbat Shalom. Happy feast. Have a meaningful Passover and unleavened bread, no? Maraming salamat po sa pakikinig and ingat po tayong lahat. Shalom, shalom.